Binalik ng Senado sa Kamara ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte pero hindi ito tuluyang ibinasura. Sa naturang botohan, 18-5 o 18 senator judges ang pumapor na ibalik muna sa Kamara ang impeachment case habang 5 naman ang kumontra dahil sa ilang illegal na katanungan. Ayon kay Senador Alan Peter Cayetano, ito ay hindi dismissal kundi paraan para malinawan ang proseso at bigyan daan ang 20th Congress na muling aksyonan ito. Tumutol sa hakbang sina Senator Pimentel, Hontiveros, Binay, Poe at Gatchalian. Git ni Hontiveros, malabo at delikado ang wordings ng motion. Wala raw return sa saligang batas kung saan obligasyon ng Senado na litisin at magdesisyon. Sang-ayon naman si Senador Jinggoy Estrada sa pagbabalik dahil dapat daw sundin ang bawat hakbang ayon sa konstitusyon. Ganito rin ang sentimento ni na Senator Tolentino at De La Rosa na nagpahayag ng pasasalamat matapos ang boto. Ang resulta, buhay pa rin ang kaso. Maring i-refile o baguhin ng Kamara ang reklamo sa susunod na Kongreso. Ihilingin din ng Senado na kumpirmahin kung nilabag pa nito ang one-year impeachment rule ng konstitusyon. Naglabas naman ng writ of summons ang Senado bilang impeachment court para kay Vice President Sara Duterte. Inaatasan siyang magsumiti ng sagot sa mga articles of impeachment sa loob ng 10 araw mula nang matanggap ito. Ayon kay Senate President at Presiding Officer Chis Escudero, ito ay kasunod ng botong 18-5 ng Senado na ibalik muna ang reklamo sa Kamara para sa clarification. Nilinaw ni Escudero na hindi ito dismissal at tuloy pa rin ang proseso ng impeachment. Dagdag pa niya, layunin nitong bigyang laya ang mga taga-usig na ayusin ang legal na issue nang hindi nasasayang ang oras ng korte. Base sa impeachment rules ng Senado, kailangan maghain ng sagot si VP Sara sa loob ng 10 araw, habang may 5 araw naman ang mga taga-usig para magsumiti ng reply. Pinasalamatan naman ni Escudero ang mga senador, lalo na si Senator Alan Peter Cayetano sa naging aktibong talakayan. Aniya ito pa lang ang unang boto at inaasahan pang marami sa mga susunod na linggo. Binaligtad po ng Department of Education ang utos na nagbabawal sa mga visual aids sa mga silid-aralan ng pampublikong paaralan. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, hindi na mahigpit ang pagpapatupad ng DepEd Order No. 221 na inilabas noong panahon ni dating kalihim at Vice President Sara Duterte. Ani ni Angara, kung nais ng mga guro at estudyante ang mga visual aids tulad na lamang ng larawan ng mga bayani at presidente, ayos lang ito ikabit. Dagdag pa niya, nakatutulong ang mga ito sa pagkatuto at pagpapahayag ng pagkamalikhain. Matatandang inulan ng batikos ang tinaguriang bare walls policy mula sa ilang teachers group na nagsasabing mahalaga ang visual aids bilang educational materials. Tuloy pa rin ang paghahanda ng Commission on Elections or COMELEC para sa barangay at sangguniang kabataan elections sa darating na December 1 kahit may panukalang ipagpaliban ito. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hindi nila hinahayaan na maapektuhan ng galaw sa Kongreso ang kanilang preparasyon. May inaprobahang panukala ang Kamara na naglalayong i-extend ang termino ng mga kasalukuyang barangay at SK officials at kung maisa sa batas ito, sa May 2029 na ang susunod na halalan. Pero giit ni Garcia, hanggat walang bagong batas, obligasyon pa rin ng COMELEC na ituloy ang preparasyon. Aniya mas delikado kung ito ay ihihinto. Kasama sa mga naihanda na ang pagbili ng indelible ink at ballot boxes para sa halalan. Ipinahinto po ni Transportation Secretary Vince Dizon ang biyahe ng 15 bus units ng GB Florida Bus Company matapos mag-viral ang video ng 6 sa mga ito na tila nagkakarera sa Cagayan National Highway noong June 8. Sa press con ng DOTR sa San Juan, tinanggihan ni Dizon ang public apology ng kumpanya. Simula June 11, suspendido ng 30 araw ang mga biyahe ng Florida Bus sa mga rutang Santa Ana, Cagayan to Sampaloc, Manila at Baguio to Apayao ayon sa LTFRB. Samantala, sinuspindi rin ng 70 araw ang lisensya ng mga sangkot na driver.
Naglabas din po ng show cause order ang LTFRB sa Florida bus. Kailangan ipaliwanag ng kumpanya kung bakit hindi dapat kanselahin ang kanilang prangkisa. May deadline sila hanggang June 25 para sumagot. Bilang karagdagan naman, obligado ang mga driver na sumailalim sa road safety seminar at drug test. Babala ng mga otoridad kapag bumiyahe pa ang alinman sa mga suspendidong bus, kukumpiskahin agad ito ng LTO, MMDA, PNP, HPG at iba pang traffic enforcers. Simula ngayong taon, makakatanggap na ng taunang 7,000 pesos na medical allowance ang lahat ng teaching at non-teaching personnel ng Department of Education or DepEd. Ayon kay DepEd Secretary Sani Angara, layo nito mapagaan ang gastos sa pagpapagamot at pasalamatan ang dedikasyon ng mga guro at kawani, lalo na sa mga malalayong lugar. Batay sa DepEd Order No. 16 Series of 2025, maring kunin ang benepisyo sa tatlong paraan: sa Group HMO ng DepEd, sariling HMO type health card o diretsong cash sa payroll. Sakop ng allowance sa mga regular, contractual at fixed-term employees na may hindi bababa sa 6 na buwang serbisyo kada taon. Bahagi rin ito ng Magna Carta for Public School Teachers. Umabot naman sa 15,765 na barko ang namataan ng Armed Forces of the Philippines mula Mayo 1 hanggang Mayo 31 sa karagatan ng bansa. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, pinakamarami sa mga ito ay Chinese vessels, kabilang na ang 15 Chinese Coast Guard ships at 11 PLA Navy vessels sa mga Baho de Masinloc. Sa kabuang bilang, 12,608 ay foreign ships, 3,157 ay lokal, habang 1,349 ang hindi tumugon sa radio challenges ng militar. Kabilang sa mga lugar na may mataas na bilang ng mga barkong hindi sumasagot sa radio challenges ay ang Pag-asa Island na may 665 vessels, Tubata Harib na may 184 at Ayungin Shoal na may 125. Sa kabila nito, tiniyak naman po ng AFP na patuloy nilang pinapalakas ang maritime security para maprotektahan ang soberanya at integridad ng Pilipinas. Hindi pinayagan ng International Criminal Court or ICC ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na i-disqualify ang 2 judge na bahagi sa kaso laban sa kanya. Sa isang pahayag, sinabi po ni ICC President Judge Tomoko Akane na unanimous o nagkakaisa ang desisyon ng lahat ng ICC judges noong June 9 na ibasura ang motion ni Duterte. Hindi rin naman ang kampo ni Duterte na tanggalin sina Judges Rain Alafini at Maria del Socorro Flores Lira sa pagdedesisyon tungkol sa jurisdiksyon ng ICC sa kaso dahil umano sa dati na silang sangkot sa issue. Pero ayon sa ICC, mananatiling bahagi ang 2 West sa pagdinig. Sina Alapini, Gansu at Liera, kasama ang presiding judge na si Lulia Motok at lumagda sa arrest warrant ni Duterte. Nakatakda namang humarap si Duterte sa confirmation of charges hearing sa darating na September 23 ngayong taon. Nasa 700 metro ang taas ng usok na ibinuga ng Bulkang Taal sa Batangas sa nakalipas na 24 oras at base po yan sa latest update ng PBOX ngayong Miyerkules ng umaga. Katamtaman ng pagsingaw na namataan at ang plume o yung usok na napadpad sa direksyong Timog Kanluran at Hilagang Silangan. Walang naitalang volcanic earthquake sa nakalipas na 24 oras. Pero samantala, nasa 55 tonelada naman kada araw ang naitalang sulfur dioxide emission o yung asupre noong ika-9 ng Hunyo. Nananatili naman sa alert level 1 ng Bulkang Taal. Ibig sabihin ay mayroong bahagyang aktibidad at pinapayuhan ng publiko na iwasan muna ang paglapit sa main crater area dahil sa posibilidad ng biglaang pagsabog. Patuloy po na magdadala ng mga pagulan ng southwest monsoon o yung habagat sa malaking bahagi po ng ating bansa ayon po yan sa Weather Bureau ngayong Miyerkules. Ayon sa 4 o'clock AM Weather Bulletin na Pag-asa, makakaranas po ng mga malalakas na pagulan ang mga lalawigan ng Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, dito po sa parte ng Palawan at Antique. Babala po ng ahensya, posible ang pagbaha at pagguho ng lupa sa mga nasabing lugar dahil pa rin po yan sa moderate to heavy at minsan ay intense na mga pag-ulan. Samantala, kalat-kalat naman na ulan at thunderstorm ang inaasahan dito naman sa dako ng Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Caraga, Davao Region, dito po sa parte ng Pangasinan
at sa nalalabing bahagi po ng Visayas at Central Luzon, dito rin po sa dako ng Mimaropa. May mga banta rin po yan ng flash floods at landslide dahil po yan sa patuloy na buhos ng ulan. Sa iba pang bahagi po ng ating bansa, isolated rain showers at localized thunderstorm pa rin ang mararanasan, dala pa rin po yan ng hanging habagat. Moderate to strong winds at moderate to rough sea conditions naman ang asahan pa rin sa mga kanlurang bahagi ng Southern Luzon at dito sa dako ng Visayas. Sa ibang lugar naman, asahan pa rin po ang banayad hanggang sa katamtamang hangin at katamtamang pag-alon sa karagatan. Sa kabilang banda, isang tropical cyclone pa rin po na nasa labas naman ng Philippine Area of Responsibility o PAR na namataan naman sa layong 610 kilometers sa kanluran ng Iba, Zambales. Ayon sa Pag-asa, ito ay papalayo na ng ating bansa at patungo niyan sa dako ng Southern China, ngunit bahagya itong pinalakas ang epekto ng habagat sa Pilipinas. Sa panahon ng tag-ulan, tumataas ang panganib ng ilang sakit gaya ng leptospirosis, isang seryosong bacterial infection na maaaring makuha mula sa baha. Narito ang mahalagang kaalaman ukol sa sintomas, pag-iwas at paalala mula sa mga eksperto. Ang leptospirosis ay isang impeksyong dulot ng bakterya na Leptospira na karaniwang nakikita sa ihi ng mga daga at iba pang hayop. Maaari itong pumasok sa katawan sa pamamagitan ng sugat o gasgas sa balat o sa pamamagitan ng ilong, bibig at mata lalo na kung ang isang tao ay lumusong sa baha. Narito ang mga karaniwang sintomas ng leptospirosis: mataas na lagnat, pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan lalo na sa binti at likod, paninilaw ng balat at mata, pagsusuka, pamumula ng mata, pag-ubo o hirap sa paghinga, pagtatae at pananakit ng tiyan. Kapag hindi naagapan, maaari itong humantong sa malubhang komplikasyon tulad ng pagkasira ng atay at bato, meningitis at maging kamatayan. Para makaiwas sa sakit na ito, narito ang ilang paalala mula sa Department of Health. Iwasang lumusong sa baha, lalo na kung may sugat sa paa o binti. Magsuot ng bota at proteksyon sa katawan kung hindi maiiwasang maglakad sa baha. Panatilihing malinis ang kapaligiran upang maiwasan ang pagdami ng daga. Linisin at lutuin ng maayos ang mga pagkain. Uminom ng malinis at ligtas na tubig. At kumonsulta agad sa doktor kung makakaranas ng sintomas matapos lumusong sa baha. Ayon sa Department of Health, agad dapat kumonsulta sa health center o pinakamalapit na ospital sa unang palatandaan ng sintomas. Sa ilang kaso, maaaring magbigay ng prophylactic antibiotics ang mga health workers para sa mga na-expose sa baha bilang proteksyon. Muli, paalala ng mga eksperto, huwag baliwalain ang kahit simpleng sintomas lalo na kung kayo'y lumusong sa baha.